ako. Tapos yun, sabi ni Step Da, sige, bukas ensayo kayo. So namin pinapan-training ko nung Converse na high cut pa. Ay, oo, yung ano. Oo. Tapos siyempre sa sobrang Digimon, yung isa naman mahabang medyas, yung sa may medyas, ganun. Ganun pa yung mga formahan mo dati? Oo, tapos mga t-shirt ko, mga t-shirt na panlakad, yung mga pubu. Ano pinapan-training ko doon. Tapos yun, abang siguro first day of training ko, yun nakita nila Alex na may potential ako. Tapos mga 1 week nakalipas, yun naglaro-laro na kami dun sa ano. Tapos nakita nila ako pumalo, sabi niya, ay malakas ka pumalo, sabi niya may potential ka. Ay, wala ng timer. Cut mo na lang yun, no? Sige. Ayan, so kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, interviewin ko yung aking new friend. So naging kaibigan ko lang siya simula nung nakasama ko siya maglaro ng volleyball. So dun pa lang nakitaan ko na talaga siya ng potential. Sobrang na-inspire ako sa laro niya, and at the same time yung personality niya as a person, hindi mo talaga siya makikitaan ng pagyayabang. Kahit na sobrang galing niya maglaro, talagang masasabi ko na itong batang to magiging next superstar to pagdating siyempre sa linya ng volleyball. So yun, kasama ko na walang iba kundi si Michael Angelo Budin. Micaelo. Micaelo pala. So sorry. Marami talaga nalito sa name ko. Oh, yun, medyo ako nalito rin. Kahit yung mga teacher ko, tinatawag akong Michael Angelo. Sabi ko, Micaelo po, ma'am. Kahit mga tropa ko nung unang Michael Angelo rin tawag sa akin. Okay. So, sorry po. So itong pag-uusap namin sobrang simple lang. Ang gusto talaga namin is, ang gusto ko personally is ma-inspire yung mga next generation through this man. So, yun, gusto kong pakilala sa inyo si Micaelo Budin. So, introduce yourself. Hi, my name is Micaelo K. Budin, 20 years old, volleyball player ng NU, open spiker. Okay, so pride, talagang nasasabi ko na pride siya ng Palawan. So kasi, di ba, bibihira lang yung mga kagaya niya na ngayon nag-aaral siya sa NU at the same time. Di ba, nagsimula ka di ba sa dito lang din sa Palawan mismo? Sa Balabac, sa Bangsi. So, pwede mo ba kaming kwentuhan kung paano ka nagsimula? Actually, volleyball? hindi talaga volleyball yung yung unang sports na nilaro ko talaga. As in basketball talaga. Kasi yung bahay kasi namin, as in tapat na ng basketball court. Okay. So syempre doon ako una namulat sa basketball. Pero may talaga siya, parang alam mo yun. Una ako naglaro ng basketball. Yung bola na ginagamit ko, binili ni Papa sa akin is yung Robertson na puti na pang-volleyball. Yun ang ginagamit lagi sa akin. Tapos yun ang pinangpantira ko sa court. Tapos nung ilang years na nakalipas sa lugar namin, medyo sikat yung volleyball sa Balabac. Tapos ikat lang kita. Kasi pagdating sa mga district meet, talagang provincial meet, kinakatakutan yung Balabac pagdating sa volleyball. Tapos syempre di pa ako ganun sa volleyball. Tapos nung si Papa nagkwento ng life niya about volleyball. Kasi tapat pala ng bahay namin may sementado doon. Yung sementado na yung project ng kapatid ni Papa na volleyball court ng pang-animan. Tapos habang nagkukwento si Papa ng mga experience niya, yun, na-inspire ako maglaro. Sabi ko, what if try ko rin kaya? Kasi si Papa dream niya rin talaga makapag-U-up dati. Wow. Makapaglaro ng kahit sa mga national team lang. Tapos sabi ko, doon na nagsimula lahat. Sabi ko, ay sige kapag ganun. Yung di na natupad, kasi try ko rin tuparin sa sarili ko. Oo, para sa kanya. Sabi ko, sige pa, yung mga pangarap mo na di mo natupad, ako tutupad para sa'yo. Tapos yun, nag-try ako maglaro nung grade 5. Grade 5 talaga. Grade 5 ka nagsimula maglaro? Grade 5. Tapos, nung naglaro ako ng grade 5, district meet namin. Tapos, dalawang event nilaro ko sa district meet. Sa Balabac yun? Balabac po. Volleyball and basketball. Tapos, sa basketball kami nag-champion. Tapos, sa volleyball, second place lang kami dun. Pero sa dalawang event na yun, napili ako for provincial meet. Tapos, ang pinili ko dun, volleyball. Tapos, nagalit yung coach ko sa basketball. Ba't daw ganun. Tapos, yung coach namin sa volleyball, ginawa ng issue.
kaya di siya nakasama sa provincial meet. Ngayon, ang papalit nga sa provincial meet na coach, yung coach namin na basketball. Tapos nung grade 5 ako, pinipilit niya ako sumama. Tapos pero sabi ko, kasama ba ako? Tapos andun na, abang paalis na sila. Doon ako sa pier. Tumitingin lang ako ng ganon. Kasi nga, so anong nasa isip mo nun habang nasa pier ka? Na tinitignan mo lang sila? Actually, kasama ako doon. Kaso ang kinakatakutan lang doon, yung ano lang, yung issue lang na coach ko sa volleyball at sa basketball, parang may something lang silang dalawa. Parang nag-aaway ba? About tungkol sa akin. Kasi gusto ng coach ko wag ka na sumama yung sa volleyball. Yung coach ko sa basketball, na naging coach ng volleyball, sinasama niya ako. Sabi ni Papa, para walang away sa kanilang dalawa, wag ka na lang sumama. Tapos, nung paalis na sila, nung yung coach namin sa volleyball, na dating coach namin na basketball, andun sa bahay, sabi, sama ka na. Sabi niya, tara na. Sabi ko, sige po, sali ako. Tapos sabi, ayaw lang talaga nila mama at papa. Tapos doon, sabi ko, sige, hindi na ako magsama. Doon ako parang na-broken na ano. Sabi ko, ayoko na mag-volleyball pag ganun. Kaya nung grade 6 ako, nag-drum and lyre na lang ako. Okay. So doon pa lang parang may challenge na agad sa'yo. Oo. Tapos yun na, nag-drum and lyre na ako noon. Pero nung position ko nun, libero. Libero ako nung grade 5. So nag-start ka sa libero? Libero. Okay. Tapos nung grade 6 ako, nag-drum and lyre ako. Tapos din ako naglaro. Tapos nung grade 7, sakto nung parang coach namin sa volleyball, as in first cousin ko. So grade 7, pumunta ka na dito na wala Puerto? pa. Wala pa. Ano pa lang ako, balabak pa rin. Tapos nirecout ako ng pinsa ko, sabi niya, balik ka na lang sa laro. Sabi ko, hindi ko alam kung lalaro pa rin ba ako kasi that time talagang table tennis na yung gusto kong laruin talaga. Ibig sabihin, ang dami mo palang gusto mo ng tapos nag-billiard din ako dati. Nag-athletics din ako dati sa amin. Then, so, guys, dito kami sa malapit sa airport. Banda kaya malapit na kayo mga aeroplano. So yun, go. Yun. Tapos nag-intrams na kami. 3 event nilaro ko nun sa intrams eh. As table tennis, volleyball, and basketball. Tapos sa 2 event ako napili. Sa table tennis and volleyball. Tapos andun yung coach ko sa volleyball, andun yung coach ko sa table tennis. Sabi ng parang head ng sports dun sa Balabak, sabi niya, ikaw Mr. Budin, anong event ang lalaro mo sa district meet? Grade 7 ako nun, sabi ko, table tennis po. Table tennis na laro ko nung grade 7. Pero nung elementary ka, ganyan ka na agad katangkad? Or maliit lang talaga ako, as in, binubuli ako. As in? Opo, kahit mga kapatid ko binubuli ako. Tapos, kinabukasan nun, nag-announce yung school ng may mga event na tatanggalin kasi nga walang budget. Yung Mangsi. Oh, wow. Tapos, sa Mangsi. Yun, nung sinabi nilang table tennis hindi sasali sa district meet, doon ako naanuhan. Hala, shit, paano ba to? Tapos, nakasap yung pinsan ko naka-teacher na coach namin sa volleyball. Sabi ko, ma'am, pwede balik ako sa volleyball? Sabi niya, try ko ha. Tapos nung kinabukasan, sabi niya, sige, volleyball ka na ulit. Tapos yun na, nag-training kami ng almost 2 months. Siyempre, di ba, grabe yung preparation namin doon. Tapos sabi ko, ay, ano to, kailangan may magbubuga ako dito. Tapos nung naglaro na kami doon sa Balabak, alam mo yung nag-training ka ng ilang buwan, nag-effort ka naman, di ba? Tapos district mo lang yun, tapos binangko ka talagang sa matapos yung tournament. As in, hindi man ako nakapasok sa court. As in? So, di ba, grabe. Nung time na yun, parang kung iisipin mo, no, sa mindset ng iba, parang, wala naman akong pakinabang, bakit pa ako nandito? Pero, isa yun siguro sa naging motivation mo, no? Kaya ka naging ganito ka galing ngayon. So, yun. Tuloy mo. Tapos, sabi ko, nung gabi na kami, bago umuwi, sabi ko, ba't ganun? Grade 5, nag-volleyball ako, ganun naman nangyari. Tapos kaya sabi ko, parang nakaya na district meet lang, babangko pa ako. Tapos tambak na kami doon, di man lang ako pinasok kahit mag-serve man lang, di ba? Tapos syempre nakakababa siya ng sarili. Self-esteem. Oo. Tapos yun. Nung umuwi na ako, sabi ko, ay hindi pwede na maging ganun na lang ako lagi, sabi ko. Kung hindi pwede. Motivation. Sabi ko, hindi pwede, sabi ko. Tapos sabi ko sa sarili ko, ay sige, yung mga nagbangko sa akin at yung mga nakabangko sa akin, someday, sasabihin nila na, ay, iba ka na. Parang yun ang naging way na para magsipag ako sa training. Tapos, so nun, fast forward, paano ka napunta dito sa Puerto Princesa? Yun.
Yun, tapos, anong naging reason bakit or may kumuha ba sa'yo? Wala. So paano? Tapos yun. Kasi 'di ba before ka mag-NU, from Balabac to Puerto Princesa to NU. Opo. Ay from Balabac to PNS sa Puerto Princesa to NU. Oo. Tapos yun. So punta tayo dito sa PNS na. Tapos yun, dapat sa Batarasa ako mag-aaral sa Bululayan. Sakto lang senior, wala pa silang senior high doon. Yung kuya ko dito lang. Yung kuya ko senior incoming grade 11. Ako naman incoming grade 8. So nag-isip na sila mama. Sige, sa Puerto na lang siguro. Tapos that time sa San Pedro pa kami nakatira. Dapat mag-enroll ako sa San Miguel National High School. Tapos di nagtagal, mga ilang weeks. Naglipat kami dyan sa may Rojas Bagong Silang. Nung lumipat na kami dyan, grabe talaga, alam mo yung gusto nyo sabayan ko mag-enroll at tumulong sa akin. Volleyball player din na dati pinamalakas sa Puerto, si Ivan Aniscal. Hindi ko alam kung kilala. Pero siguro kilala na mga volleyball player dito na alas karamihan. Baka nakikita ko din siguro. Ang dami nag-recruit sa kanya ng school nung pagkapanahon niya, pero di na tinanggap. Tapos siya yung tumulong sa akin. As in, nung nagkwento ako, sabi niya, taga Balabak ako. Sabi ko, may kilala ka. Sabi niya, si Aljo Maris. Kilala ko yung volleyball player din. Sabi niya, kasabayan ko sa pala ng pambansa yun. Doon na kami medyo tapos siya na tumulong sa akin mag-fill up ng mga form doon. So, sa PNS na yun? Oo. Tapos, first day of school, iyak lang ako ng iyak sa klase. Siyempre, bakit ka umiyak? Isip pa ka pa nun, no? Oo. Tapos, siyempre kami lang dito, nagbo-boarding house lang kami dito. Siyempre, di ba yung magulang ko na sa Balabak, tapos kami dito lang nila kuya pat ni ate. Tapos yun, di nagtagal, nagkaroon ng maraming friends. Yun, okay na. Tapos, lagi ko nakita maglaro dyan, sila Kim, dyan dati sa may plug pool ng PNS. Kim... Pakumbala. Sila Kim. Oo, sila Roldan, sila yan. Sila Alex. Oo, si Alex. Tapos abang pag-uwian na kasi alas 3, sila nagka-training. Sabi ko, tangkad talaga. Malit naman ako. Sabi malit ka pa nun? Malit lang ako, alam nila Alex yan. Sabi ko, grabe ka, lalakas ng mga player dito. Tapos sakto, nakita ko yung pinsan ko. Sino yung pinsan mo? Si Harrison Harani. Taga Balabak ba yun? Oo, na nag-transfer na volleyball player din. Sabi sa akin, sama ka? So, anong gagawin? Mag-try out kami sa volleyball. Tapos sabi ko, sige. Tapos nandun na kami, pumila kami lahat, ang dami na yung nakapila doon. Tapos si Serda nag-tok-tok si Serda doon, sabi na. Kasi lista niya mga pangalan nyo. Tapos habang naglista ng pangalan, ganun ako maglista ng pangalan, nanginginig talaga ako maglista. Kasi kinakabahan ako. Tapos sila, sanay sila sa mga ganun. Tapos ako, bago lang sa Puerto, parang ganun, naninibago pa ako. Tapos yun, sabi ni Serda, sige, bukas ensayo kayo. Sila namin pinapan-training ko nun, Converse na high cut pa. Oo. Tapos siyempre sa sobrang GG mo, isa naman mahabang medyas, isa may medyas, ganun. Ganun pa yung mga pormahan mo dati? Oo, tapos mga t-shirt ko, mga t-shirt na panlakad, yung mga pubu. Ano pinapan-training ko dun. Tapos yun, abang siguro first day of training ko, yun nakita nila Alex na may potential ako. Tapos mga 1 week nakalipas, naglaro-laro na kami dun sa tapos nakita nila ako pumalo. Sabi niya, ay malakas ka pumalo. Sabi niya, may potential ka. Kasi bakit maliit ka? Okay, sabi niya, may talong ka naman. Hanggang sa nagtuloy-tuloy, tapos nag-intrams kami. Hindi ko na-expect na mapipili ako sa city meet. So nung napili ako, yun na lang, city meet namin nila Alex. Doon ka nag-start mo laro? Nagtuloy-tuloy training namin. Tapos city meet namin, 4th place namin nila Alex. Sabi ko, ay wala na, talo kami. Tapos hindi ko expect, andun pangalan ko sa list ng selected athlete para i-represent Mimaropa. So nung time na tawag dyan, naglaro ka na sa city meet, ano nang position mo nun? Kasi di ba nag-start ka sa Balabak as libero, tapos nung nasa PNS ka na, ano na naging position mo that time? Open spiker na ako nun, doon na nag-start. Okay. Doon na nagsimula talaga. Tapos siyempre, open spiker na nagiging middle din. Sa probinsya kasi, di ba, alam mo laruan, kung saan ka nakapwesto sa ikot, doon ka papalo. Ayaw nga. Oo, doon. Tama. Diba? Parang wala pa. Kasi dati sa mga probinsya, walang mga play, di ba talaga? I mean, yung mga position, kung saan ka lang pupwesto, alam mo sa open ka na. Doon ka na magpalo. Parang usual lang na ikot. Pero kasi ngayon sa volleyball, di ba, meron ng mga play na dapat sundin, mga position. Tapos yun, doon ako nag-improve din sa training namin sa Mimaropa. 2 months kami nag-training eh. Talagang binatak talaga kami doon.
Tapos yung unang Mimaropa ko, yung mga nakalaban ko doon, yun yung mga nakabangko sa akin nung district meet championship namin. Si Team Palawan nakalaban namin. Sila Saksena. Okay. Sila Duduy. Sila yan. Sila nakalaban namin championship sa Brooks Point, Palawan, ginanap yung Mimaropa. Siyempre, sila na champion. So, Team Puerto kayo? Puerto na kami nun. That time, maliit pa rin talaga ako. Malaki pa rin talaga sila sa akin. Sige, maiba ko lang. Parang, since maliit ka pa nun, ano yung, nag-Star Margarine ka? Wala. Parang bigla lang nahugot. Dahil siguro sa training? Oo, tapos siyempre papang matanggal din papa ko, 5'10", 5'11" papa. Okay. Siguro sa So doon nagsimula siguro sa training? Oo. Tapos yun, talo kami nila sa Saksena. Tapos yun, pag uwi, kahit paano medyo tumaas yung ko, tingin ko sa sarili ko. Hindi naman sa naglaki yung ulo. Siyempre, parang, pero siyempre, kumbaga, parang malaking achievement sa akin yun. Madadagdagan ka ng self-confidence doon kapag ka, kahit na pag naglaro, medyo sa mga palo ko, tiwala ko sa palo ko, ganun. Parang nadagdagan ka pa paano. Tapos nung game 9, ganun pa rin ulit, may Mimaropa. Nakalaban namin championship Occidental. Natalo namin Palawan doon, sila Dudoy. Tapos pagka grade 10, ganun nangyari. Nag-Mimaropa kami na nag-champion hanggang nagpalaro. Kulilat kami sa palaro, maraming malakas doon. Tapos yung nagpalaro na, first game namin, bigla kong recruit agad ng FU-UE. Dalawa. Oo. So, hindi pa NU? Wala pa, di pa, parang pero sabi sa akin ni Brian, recruit ka na pre. Kung bakit, nandun ka sa list ng NU. Tapos second day of tournament namin sa Kumano ulit yung plano? Tapos, second day of tournament namin sa Davao, wala nang pambansa. Dalawang game kami ulit. At sa last game namin, after ng game, nilapitan ako ng coach ng UST. Tapos sinabi na gusto mo mag-aral sa amin. Tapos NU. Doon na sinabi ng NU. Tapos sa lahat ng offer, parang alam mo yung FU yung parang sabi sa akin, Sir Dan, na punta ka sa FU. So bakit sir? So para sila yung may proper na approach na para mag-recruit. So since nabanggit mo si Sir Da ba, anong naging part niya sa buhay mo? I mean, siya ba yung trainer mo nung nasa PNS ka? Trainer and coach. Sobrang parang isa siya sa naging part ng career ko ngayon, si Sir Da. Isa sa naghubog ng skills ko, hindi lang sa volleyball pati sa personality ko. Nice. Yun, tapos yun, palaro na sabi sa akin, mag-FU ka. Sabi ko, bakit sir? Sabi niya, siya na may maayos na parang alam mo yung in-approach ako ng coach,